Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaistorya. Isa na namang kwento ng kababalaghan ang sa inyo sa gabing ito. Samantala, bago tayo magpatuloy, muli ko pong ipapaalala sa inyo na pindutin lamang ang notification bell para updated tayo palagi sa ating mga bagong uploads. Huwag nyo rin kakalimutang i-share ang video ito. At higit sa lahat, mag-subscribe sa channel natin ito. Samantala, muli ko po kayong inaanyayahang i-follow ako sa aking Facebook page. Narito po ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pag-follow. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Maraming mga bata sa henerasyon ngayon ang hindi naniniwala na totoo ang nuno sa punso. Pero siguro, narinig na nila iyon. Baka ang iba pa nga ay ginagawang laruan ng mga punso dahil hindi sila naniniwala dito. Pero sa iba, alam nilang dapat igalang at irespeto ang punso dahil alam nilang mabigat ang parusa kung hindi nila iyon gagawin. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaistorya at sa mga bumubuo ng channel ninyo. Isa po ako sa masugid ninyong taga-subaybay. Hindi ko na lamang po sasabihin ang tunay kong pangalan kay istorya. Tawagin niyo na lamang akong Renz. 28 taong gulang at tubong Quezon Province. Ngunit ilang taon na nagtatrabaho bilang civil engineer sa isang pribadong construction firm sa Maynila. Ang trabaho namin ay umikot sa pagsusurvey ng mga lupang pagtatayuan ng mga subdivision, warehouse, commercial buildings, at kung minsan ay mga resort na itinatayo sa malalayong probinsya. Sanay na ako sa pagbiyahe. Halos kalahati ng taon ay nasa iba't ibang lugar ako ng Pilipinas. Minsan ay nasa bundok, minsan ay nasa tabing dagat at kung minsan naman, nasa mga baryong halos wala ng signal ng cellphone. Dahil ako'y engineer, mas naniniwala ako noon sa siyensya kesa sa mga kwento ng kababalaghan. Para sa akin, may paliwanag ang lahat ng bagay. Ang mga aswang, kapre, tikbalang, pati nuno sa punso ay bahagi lamang ng mga alamat. Lumaki akong ganoon ang paniniwala. Kapag sinasabihan ako ng lola ko noon na huwag ihian ang punso o huwag sisipain ang maliliit na bunto ng lupa dahil baka tirahan daw iyon ng mga nuno, palagi ko lamang siyang pinagtatawanan. Kahit noong tumanda ako ay dala ko pa rin ang ganoong pag-iisip. Namuhay ako sa paniniwalang hindi naman totoo iyon. Hanggang sa dumating ang proyektong tuluyan ang sumira sa lahat ng aking paniniwala. Bandang huling bahagi ng tag-init noong nakaraang taon, ipinadala ako ng opisina namin sa isang liblib na bayan sa Bicol. May plano raw kasi magtayo roon ng eco-resort ang isang malaking negosyante. Ang trabaho namin ay suriin ang buong lupain at tiyaking ligtas itong pagtayuan ng mga building. 3 kaming ipinadala. Ako bilang site engineer, isang surveyor na si Carlo at isang geologist na si Benji. Pagdating pa lamang namin sa baryo ay napansin na naming kakaiba ang katahimikan ng lugar. Malawak ang mga palayan, makakapal ang kagubatan at iilan lamang ang bahay na naroon. Pag-iliw naman ang mga tao. Sa unang pagtapak pa nga lang namin doon ay puno na ng ngiti ang kanilang mga labi. Para bang kakilala na nila agad kami. Lahat ng kailangan naming 3 ay agad naman nilang ibinibigay sa amin. Pero kay istorya, may isang bagay na pare-pareho nilang sinabi sa amin.
Huwag na huwag daw naming gagalawin ang bahagi ng lupa sa gitna ng kakahuyan. Tinanong namin sila kung bakit pero hindi nila ipinaliwanag ng maayos kung bakit nila iyon sinabi. Basta, iyon lamang daw ang pakiusap nila. Nagtawanan lamang kaming tatlo. Akala namin ay wala lamang iyon. Hindi namin binigyan ng kahit na anong kahulugan kay istorya. Akala namin baka may lumang sementeryo at may mga naglalakbay ng kaluluwa o kaya naman may legal na issue sa lupang iyon kaya ayaw nilang ipagalaw sa amin. Kinabukasan ay sinimulan na namin ang survey. Maaga kaming gumising at nagayos ng aming mga sarili para naman hindi nakakahiya sa mga residenteng naroon at nakatira doon. Ayaw naman naming masabihan nila kami na komportable na kaagad. Habang papasok kami sa kagubatan, napansin kong kakaiba ang paligid. Tahimik ang buong lugar at ang aura noon ay parang nakakatakot na nakakalungkot. Hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko noon. Makalipas ang halos 1 oras ay narating na namin ang gitna ng property. Doon, nakita namin ang sinasabi ng mga residente. At laking gulat namin nang makitang may isang malaking punso sa tabi noon. Kay istorya, hindi iyon kagaya ng karaniwang bunto ng anay. Halos 2 metro ang taas nito at napapalibutan ito ng matatandang puno ng balete. May mga ligaw na bulaklak na tila kusa na lamang tumutubo sa paligid. Ang mas nakapagtataka, wala ni isang damong tumutubo mismo sa ibabaw ng punso. Para bang may hangganan ng kalikasan. Lumapit si Carlo habang nakangisi. Isa rin kasi siya sa mga hindi naniniwala sa mga nuno sa punso. Ang sabi niya, kung anay lamang daw iyon ay baka milyonaryo na ang mga anay sa laki ng kanilang bahay. Napailing lamang ako. Hindi man ako naniniwala pero may pag-aalala pa rin sa mga kasama ko. Kailangan naming masukat ang buong loteng iyon kay istorya. Kaya naman wala kaming choice kung hindi lagyan ng survey marker ang mismong paligid ng punso. Habang inilalagay namin ang kagamitan, biglang dumating ang isang matandang lalaki. Payat siya at nakaitim na sombrero. May tungkod na kawayan na hindi namin siya narinig na papalapit. Bigla na lamang siyang naroon kay istorya. Mahina pero mariin ang pagkakasabi niya. Huwag daw naming gagalawin ang punso. Hindi raw kasi iyon simpleng bunton lamang ng lupa. May nakatira daw doon. Napangiti si Carlo. Halatang hindi pa rin siya naniniwala sa mga nuno o kung anumang nilalang sa ilalim ng lupa. Tinapik pa niya ang punso gamit ang kanyang paa. Sinabi niyang wala naman daw lumalabas sa kahit ano at huwag daw kami mag-alala at maniwala sa sinasabi ng matanda. Wala raw katotohanan ang mga iyon. Tumahimik ang matanda. Hindi ko alam kung galit siya o ayaw niya na lamang patulan si Carlo dahil sobrang kulit nito. Ilang segundo lamang kaming tiningnan ng matanda at pagkatapos ay nagsalita siya. Hindi raw lahat ng nilalang ay kailangan magpakita para malaman mong naroon sila. At pagkasabi niya noon, umalis na ito. Hindi ko alam pero kahit wala na siya roon ay may kung anong bigat ang mga sinabi niya. Pero dahil busy kami, hindi na namin siya pinansin. Nagpatuloy kami sa trabaho bandang 12:00 ng tanghali at sobrang init noon. Iyong init na parang hindi na talaga kaya ng tao. Nauhaw si Carlo kaya naman lumayo siya para umihi. Sa kasamaang palad, sa mismong likod ng malaking punso siya tumayo. Nakita ko pa siyang tumatawa habang ginagawa iyon. Ewan ko ba kay istorya, pagbalik niya ay tila ba namutla na siya. Akala namin ay dahil lamang sa init pero makalipas ang ilang minuto, nagsimula siyang manginig. Bigla siyang nagsabing may batang tumatawag sa kanyang pangalan.
Kami naman ni Benji ay wala namang narinig. Paulit-ulit niya ring sinasabi na may batang umiiyak. May bata raw na humihingi ng tulong sa kanya. Wala namang kaming makita kay istorya. Pinagwalang bahala namin iyon. Akala namin ay magiging okay din si Carlo. Noong mga oras din kasing iyon ay kailangan na rin naming umalis talaga roon sa nasabing lugar. Noong gabing iyon, tumuloy kami sa inuupahan naming bahay malapit sa barangay hall. Masasabi ko namang okay ang bahay pero dahil liblib siya, medyo nakakatakot kung hindi ka sanay. Pagkatapos kumain ay natulog na kami. Hindi na nga po nagtanong noon kung okay na ba si Carlo dahil akala ko wala na siyang naririnig na kung anumang ingay o sabi niya batang humihingi ng tulong sa kanya. Bandang 10:00 ng gabi, nagising ako sa kakaibang tunog. Parang may maliliit na paang tumatakbo sa bubong ng inuupahan namin. Akala ko'y pusa lamang kaya hindi ko na masyadong binigyan ng pansin noong una. Pero maya-maya, narinig kong may bumubulong na. Mahina lamang iyon pero paulit-ulit. Hindi ko nga maintindihan ang salita nito. Paglabas ko ng kwarto ay nakita kong gising din sina Carlo at Benji. Pareho pala kaming tatlo na mayroong napapakinggan. Na mga oras na iyon, kita na sa aming mukha ang labis sa pagtataka. Pero hindi pa kami sigurado talaga kung ano ba iyon. Akala nga namin na may batang naglalaro lamang sa labas. Pero pagtingin namin sa bintana, walang tao. Lalo kami nagtaka. Si Carlo naman ay natatakot na noon. Iyong Carlo na walang pakinoong una ay bigla na lamang nawala. Para na po siyang batang humihingi ng tulong. Kinabukasan noon, mas lumala ang lagay ni Carlo. Namamaga na raw ang kaliwa niyang pisngi. May tila maliliit din siyang gasgas sa kanyang leeg. Nag-aalala na kami ni Benji noon pero wala naman kaming magawa. Ayaw naming galawin iyon dahil baka mas lumala pa ang kondisyon niya kung pakikialaman namin. At ang pinaka nakakatakot kay istorya, hindi niya maalala kung paano niyang nakuha ang mga sugat na iyon. Pinayuhan na lamang kami ng kapitan na huwag munang pumasok sa kagubatan para sa sarili naming kaligtasan. Pero mahigpit ang deadline ng project namin kaya't binalikan pa rin namin ang site kahit sinabihan na po kami ng kapitan. Hindi rin kami sanay na parang walang ginagawa. Pagdating namin sa punso ay nanlamig ang buong katawan ko. Wala na kasi roon ang survey marker na itinayo namin kahapon. Nakabaon na iyon sa mismong ibabaw ng punso. Sa isip-isip ko, sino naman ang gagalaw noon alam naman ng mga tao na importante ito. Para bang may kumuha rito at maingat na ibinaon iyon doon. Wala kaming paliwanag na makita. Hindi talaga namin maisip kung bakit at paanong nangyari ang ganoong bagay. Mas lalong nagtaka si Benji nang mapansing nag-iba ang sukat ng lupa sa GPS. Ang lugar ng kahapon ay patag lamang ay tila lumawak ng ilang metro. Paulit-ulit niyang chinek ang instrument pero pareho pa rin ang resulta noon. Habang inaayos namin ang kagamitan ay biglang napasigaw si Carlo. As in yung sigaw na para bang mabibingi ka sa sobrang lakas. Takot na takot ang tono niya. Ang sabi niya, may nakatayo raw na matandang lalaki sa likod ko. Nanlaki ang mga mata ko noon dahil sa gulat kaya naman agad akong lumingon. Pero paglingon ko, wala naman akong nakitang kahit na sinong tao. Pero nang tingnan ko ang paligid, kitang-kita ko ang bakas ng maliliit na paa sa lupa. Totoo nga, may taong naroon pero nagtataka ako kung bakit hindi ko ito nakita. Ang taong iyon at ang bakas ay palapit sa punso at doon din sa eryang iyon nawawala ang bakas. Bandang 3:00 ng hapon ay nagpasya kaming umuwi.
Bukod sa pagod na kami at idineklara na rin na tapos na ang trabaho, kitang-kita rin namin ni Benji ang pagbabago kay Carlo, kaya't alam namin kailangan na talaga naming umuwi. Habang naglalakad palabas ng kagubatan, napansin kong tila ba paikot-ikot kami. Paulit-ulit naming nadadaanan ang kaparehong puno ng balete. Parehong may malaking bato at may sirang puno. Halos 2 oras kaming paikot-ikot doon. Hindi pa rin gumagana ang compass kaya naman nagtataka na kami at nag-aalala para sa aming sarili. Pati ang GPS ay nawala ng signal kay istorya. Hanggang sa muli naming makita ang malaking punso. Hindi kami makapaniwala. Sigurado kaming malayo na kami roon dahil nakailang lakad na kami. Pero para bang ayaw kaming paalisin ng lugar na iyon. Doon na nagsimulang umihip ang napakalamig na hangin. Yung lamig na para bang kakailanganin mo ng ilang jacket para mawala ang kakaibang lamig na iyon. Kasunod noon ay ang amoy ng basang lupa. Pagkatapos, may isang manipis na boses na matandang hindi namin makita. Hinahanap namin siya pero hindi namin siya makita-kita. Akala ko nga'y guni-guni lang namin siya. Hindi patapos ang kapalit. Iyon ang narinig namin ni Benji at Carlo na sinabi niya. Nang mga oras na iyon ay nagkatinginan kaming 3. Wala ni isa sa amin na nagsalita dahil sabay-sabay naming napakinggan ang parehong tinig. Akala namin ay sa isa sa amin nagsimula ang boses na iyon. Kaistorya, sa mismong ibabaw ng punso ay may unti-unting lumitaw na maliit na nilalang na kasing laki lamang ng isang 7 taong gulang na bata. Kulubot na ang kanyang balat. Mahaba ang kanyang puting buhok at namumula ang mga mata at nakangiti ito habang dahan-dahang itinataas ang isang kamay na para bang tinatawag kami para lumapit sa kanya. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko ng sandaling iyon. Bilang isang taong lumaking naniniwala lamang sa logic at science, para akong ipinako sa kinatatayuan ko habang nakatitig sa maliit na nilalang na nakatayo sa ibabaw ng punso. Hindi ko alam kung dala lamang ba iyon ng pagod, takot o kung may ibang paliwanag pero iisa ang naging reaksyon naming 3. Wala ni isa ang naglakas loob na lumapit sa punso. Kasabay ng malamig na hangin ay tila nagbago ang paligid. Ang liwanag ng oras na iyon ay biglang naging madilim na para sa amin. Ang puno ng balete ay parang mas lalong tumangkad. Hindi katulad noong una namin itong nakita at ang mga sanga nito ay unti-unting nagsara na tila ba bumubuo ng isang bilog sa paligid namin. Ayaw talaga kaming paalisin. Nawala ang nilalang sa isang kisap mata. Kasunod noon, isang malakas na ugong mula sa kailaliman ng kagubatan. Hindi ko alam kung anong tunog iyon pero sobrang lakas talaga. Hindi rin mahangin noon kaya't imposible na malakas na hangin ang aming napakinggan. At ang nakakilabot pa, para bang may kung anong-anong boses sa paligid kaming napapakinggan. Pero hindi rin namin alam kung sa isip lamang ba namin iyon o totoo na. Doon ay tuluyang nabasag ang katatagan ni Carlo. Sa nakita ko sa kanya noon ay parang nababaliw na talaga siya. Hindi lang parang batang humihingi ng tulong pero para na siyang baliw na maraming naririnig. Tingin siya ng tingin sa kanyang paligid. Pero kaistorya, pagkatapos noon, nakahawak siya sa kanyang tenga. Nagsimula siyang tumakbo ng walang tamang direksyon. Tinatawag namin siya pero tila wala siyang naririnig. Habang hinahabol namin siya ay paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan daw niyang sundan ang batang nakita niya dahil baka mawala ito sa gubat. Pero wala naman kaming batang nakikita. Doon lamang pumasok sa isip ko na baka ang batang sinasabi niya na naririnig niya raw
ay ang nuno sa punso na nakita namin. Sa totoo lamang, gusto ko siyang paliwanagan noon pero sa isip-isip ko, parang wala na ring oras para gawin pa iyon. Maya-maya pa, bigla siyang nadapa sa isang makapal na ugat ng puno. Nang marating namin siya ay nanginginig na siya habang nakatitig sa isang bahagi ng lupa. Titig na titig siya sa bahaging iyon. Hindi pa namin alam kung bakit. Iyon pala, nakatingin siya sa maliit na bunto ng lupang naroon. Hindi iyon ang malaking punso. Isa lamang itong ordinaryong bunto na halos hanggang tuhod lamang ang taas. Pero nakatanim sa ibabaw nito ang isang lumang laruang kahoy na gumagalaw kahit walang hangin. Wala ni isa sa amin ang humawak doon. Unti-unti ay hinila namin si Carlo palayo at nagpatuloy sa paghahanap ng daan palabas. Noong mga panahong iyon, wala na kaming pakialam sa ibang bagay. Ang importante lamang sa akin noon ay ang maligtas kaming tatlo. Ginamitan ko na ng dasal dahil sa pakiwari ko ay iyon ang pinakamalakas na sandata namin. At ang gawin ko iyon, sa pagkakataon ding iyon, tila ba may nagbukas na daan. Makalipas ang halos 30 minuto ay narating namin ang kalsada. Grabe, pagod na pagod kami. Ang kalahati ng 1 oras ay parang 3 oras na para sa amin o kaya'y higit pa. Ang buong akala talaga namin ay wala na kaming oras para mailigtas ang aming mga sarili. Pagdating sa inuupahan naming bahay, halos hindi na makapagsalita si Carlo. Tahimik na siya pero kitang-kita pa rin ang hindi niya mapakaling hitsura. Buti na nga lamang din at hindi na siya mukhang nababaliw. Ang sabi kasi ni Benji sa akin, kapag nakita pa niyang parang nababaliw na si Carlo, baka matakot na siya rito at hindi na niya ito itrato na parang normal. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil kung ako rin ang nasa kalagayan niya, mag-iiba rin talaga ang tingin ko kay Carlo. Kay istorya, noong gabi ring iyon ay nagulat kami nang bigla na lamang siyang nagkaroon ng mataas na lagnat. Iniisip namin ni Benji noon na baka dahil sa stress na naranasan niya, kaya't nag-react na ang kanyang katawan. Paulit-ulit niyang sinasambit na may batang nakaupo raw sa paanan ng kanyang higaan. Pero sa tuwing lilingon kami, wala naman kaming makitang tao. Isa pa, ang alam ko rin noon ay 3 lamang kami ang naroroon sa paupahang iyon. Doon ko na naman naisip na baka ang nuno sa punso ang nakita niya roon. Bago kami matulog ni Benji, sinigurado namin na napainom na si Carlo ng gamot niya. Lumipas ang buong gabi na walang nakatulog sa amin dahil ungol ng ungol si Carlo habang nakapikit. Alam na namin kumbulsyon na iyon kaya't ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya para mawala ng tuluyan ang lagnat niya. Pagsikat ng araw ay nagtungo kami sa barangay hall upang ipaalam ang nangyari. Hindi na nagtaka ang kapitan sa sinabi namin. Nagulat nga kami na hindi pala iyon ang unang beses na nangyari iyon sa lugar kung saan kami nag-i-stay. Sa halip na tahimik lamang siya dahil papangit ang image ng kanilang lugar, tumingin siya sa amin bago sabihin na marami na raw talagang banyaga nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa bahaging iyon ng kagubatan. Dahil dito, matagal nang iniiwasan ng mga residente ang lugar at nirerespeto na lamang nila ang lumang punso upang maiwasan ang anumang gulo. Doon namin nalaman na ilang beses nang nabigo ang mga planong pagtatayo ng gusali sa lupang iyon. May mga kontraktor na raw na umatras mula rito. May mga nagkasakit na habang nagtatrabaho sa parting iyon ng gubat at may mga trabahador rin na kusang umalis kahit hindi pa nila natatapos ang project. Hindi raw nila ipinipilit ipaliwanag ang dahilan. Mas pinipili na lamang nilang iwasan ang lugar. At ang akala namin kay istorya,
Matatapos na roon ang lahat ng panganib sa aming tatlo. Pero pagsapit ng gabing iyon, may nangyari na hindi inaasahan. Naglaho si Carlo na parang bula. Hindi namin alam kung tumakas ba siya o ano. Wala siya sa kanyang higaan. Bukas din ang pintuan at ang putik na bakas ng kanyang mga paa, patungo lamang sa direksyon ng kagubatan. Doon namin napagtantong may mas mabigat pang naghihintay sa amin kesa sa mga unang araw ng pagdating sa baryo. Hindi ko malilimutan ang gabing nawala si Carlo. Halos buong barangay ang tumulong sa paghahanap sa kanya. May mga ilaw na dala ang mga kalalakihan habang paikot-ikot sila naghahanap sa gilid ng kagubatan. Ako at si Benji ay kasama rin. Kahit nanginginig na kami sa pagod at kaba dahil sobrang dilim na ng mga oras na iyon. Hindi namin alam noon kung ano ang pwede naming makita sa kagubatan. Mahigit 3 oras ang lumipas bago namin siya natagpuan. Nasa gilid siya ng dating survey site. Nakaupo lamang. Marumi ang damit at maputla ang mukha. Tila ba walang ideya kung paano siyang napunta roon. Paulit-ulit niyang sinasabing may batang naghatid sa kanya pauwi pero sa lugar naman na iyon siya dinala. Hindi namin alam kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Wala kaming batang nakita roon at wala ring bakas ang ibang tao sa paligid. Hindi ko na lamang sinabi kay Benji pero sa palagay ko, iyon yung batang sinasabi niya at ang nuno sa punso ay iisa na siya nga nakita namin ilang araw na ang nakalipas. Agad namin siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa doktor, matindi ang pagod, dehydration at mataas ang lagnat nito. Pagkalipas ng ilang araw ay unti-unti siya nakabawi. Ngunit may isang bagay na hindi na bumalik sa dati pagdating sa kanya. Hindi na niya maalala ang nangyari ng gabing iyon. Para bang nabura ang ilang oras sa kanyang alaala. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nag-usap-usap ang aming kumpanya. Dahil sa mga sinasabi namin at sa kahilingan na rin ng mga residente, napagpasyahang ihinto ang project habang isinasagawa ang mas malalim na pag-aaral sa lugar na iyon. Hindi na rin kami pinabalik doon kay istorya. Lumipas sa mga buwan, unti-unti kaming bumalik sa normal na trabaho. Pero hindi na kami naging katulad ng dati. Si Benji na dating lagi nagvo-volunteer sa mga masukal na lugar, naging mas maingat na. Ako naman, sa tuwing may bagong project sa malalayong probinsya, hindi ko na minamadali ang pakikipag-usap sa mga lokal. Mas pinakikinggan ko na ang kasaysayan ng lugar at ang kanilang mga paalala. Hindi dahil naniniwala ako agad sa bawat kwento. Kung hindi dahil may mga bagay na mas mabuting lapitan ng may paggalang kesa pagmamataas. Si Carlo naman ay wala na sa aming kumpanya. Ang sabi ng nanay niya sa amin ni Benji, nag-iba na raw talaga ang anak niya pagkatapos ng nangyaring iyon. Sa totoo lamang, lungkot na lungkot ako sa nangyari pero wala naman akong magawa. Hindi naman namin alam kung anong gamot sa kaibigan namin. Kung alam lang namin ni Benji ang gagawin namin ang lahat para makakuha ng ganoong klaseng gamot. Pero pati kasi ang sitwasyon niya, wala rin kaming alam. Kaya't delikado kung magbibigay kami ng anumang gamot. Kung tatanungin niyo ako, dumadalaw naman kami ni Benji sa kanya sa probinsya. Sa probinsya na kasi siya na malagi kay istorya. Kinuha na siya ng kanyang nanay pagkatapos malaman kung anong nangyari sa kanya. Noong una, sinisisi niya pa kami pero nang maipaliwanag na sa kanya kung anong nangyari kay Carlo, agad din itong humingi ng pasensya. Nagawa lamang niya raw na manisi dahil wala talaga siyang alam kung ano ba ang nangyari sa anak niya. Makalipas ang halos 6 na buwan, bumalik ako sa baryong iyon. Ako na lamang mag-isa. Ang tapang ko, hindi ba?
Pero hindi dahil sa trabaho. Kung hindi dahil gusto ko makita kung ano na ang kalagayan ng lugar pagkatapos noong nangyari sa amin doon. Wala nang bakas sa mga survey marker nang pumunta ako roon. Wala na rin talagang plano ang kumpanya na ituloy pa ang resort. Pero kitang-kita ko tahimik pa rin ang kagubatan. Kagaya noon nang iwan namin ito. Naroon pa rin ang matandang balete at sa di kalayuan, natanaw ko pa rin ang malaking punso na naging dahilan ng mga kababalaghan sa buhay namin ni na Benji at Carlo. Hindi na ako lumapit doon. Mula sa kinatatayuan ko ay bahagya ako yumuko bilang paggalang at saka ako tuluyang tumalikod. Habang naglalakad ako palayo, may mahinang ihip ng hangin na dumaan sa aking tabi. Aaminin ko, marami na naman ang pumapasok sa isip ko noon. Pero sa huli, hindi ko na sinubukang alamin kung ano pa ito. Kay istorya, naisip ko noon na may mga tanong na hindi na kailangang sagutin pa. May mga lugar na mas mabuting manatiling misteryo na lamang. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano talaga ang aming nakita noon. Maaaring bunga iyon ng pagod, takot at impluwensya ng mga kwentong narinig namin sa kung saan saang baryo. Maaari ring may ibang paliwanag na hindi na namin natuklasan. Pero isang bagay ang aking natutunan. Hindi lahat ang hindi natin nauunawaan ay dapat nating hamunin. Minsan, ang tunay na karunungan ay ang marunong gumalang, lalo na sa kalikasan, sa kasaysayan ng isang lugar at sa paniniwala ng mga taong matagal nang naninirahan doon. Maraming salamat kay Istorya sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang karanasan kong ito. Sana'y magsilbi itong paalala sa ating mga taga-subaybay. Mag-ingat po kayo lagi. More power po. God bless you. Lubos na gumagalang, Renz. Ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang nagiging mapanghamon tayo sa buhay. Ang pag-iingat at paggalang sa kalikasan ay hindi kailanman magiging kahinaan. Walang masamang paniniwala sa mga sinasabi ng iba tungkol sa lugar na iyon. Maigi na rin iyon para walang problema sa lahat. Ang kwento ni Renz, Carlo at Benji, doon ay makikita natin na dapat talagang alagaan at igalang ang mga nilalang. Hindi man kasi natin sila nakikita agad, hindi nito ibig sabihin na wala talaga sila. At sa huli, sila pa rin ang mga tagapangalaga. Iyon nga lang, hindi sila nagpapakita.